salita ng Diyos at kung ano itong at least dalawa na nagiging parang ebanghelyo o ibang ebanghelyo. Yung important dito is poverty gospel, another gospel. At mamaya po sa ikalawang yugto, ibibigyan ko na po ng isang pagpapahayag kaugnay ng sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa puntong ito ng another gospel. Pero sa ngayon po, next ko na po ating tignan at agad ang pakahulugan ng poverty gospel. At meron po tayo dito sa ating harapan ng nakasulat at ito ang sinasaan. Inaglagay ko na po sa English yung poverty gospel as is ano po. Ang poverty gospel ay nagpapatungkol sa paniniwala na ang kasalatan o kahirapan sa buhay ay may taglay na kabutihan at kahalagahan sa pagiging mabuting Kristiyano. Inihahanay ng mga tagapagtaguyod ng paniniwala ito na ang kawalan ng material na kayamanan ay ang susi sa malalim na pananampalataya. Sa ibang salita, ang pagiging mayaman ay hadlang sa pagiging mabuting Kristiyano at marapat na tanggihan. Tuloy natin ang ating paulang salita. Isang pangunahing katauhan na isa sa mga nagpasimula at nagpalaganap ng paniniwala at pamumuhay sa kasalatan sa kanyang paraan ng pagsunod sa Diyos ay sa relihiyong Katolisismo. At ito'y si St. Francis of Assisi. Mapapansin nyo sa taon na kanyang kapanganakan hanggang kamatayan, siya nabuhay lamang ng 44 na taon. At siya namatay sa isang malubhang sakit. Bagaman siya ay pinanganak sa mayamang pamilya, ang kanyang ama ay isang mayaman na mga malakal at ang ina ay isang dugong bughaw. Dumating ang panahon na kanyang itinakwil at tinalikuran ang karangyaan sa buhay at namuhay na may panata ng kasalatan. Yung pong panata ng kasalatan ay yung pong tinatawag na vow of poverty na ito po ay ginagawa rin ng mga mga grupo, ilan na grupo ng mga pare. Yung po sa mga pare, dalawang grupo yan. Yung secular at saka yung religious. Yung secular, pwede sila magkaroon ng ari-arian. Yung religious, lahat isusuko nila. There's a vow of poverty. Gano'n din po itong napasimulan ni St. Francis of Assisi sa kanyang pakahulugan ng paglilingkod sa Diyos. Siya ang nagpasimula at sumulat ng mga panuntunan ng Orden Franciscano, Order or Franciscan Order. Kasi po ang mga Katoliko ay mayroong iba't ibang mga tawagin ni order o grupo. Yung pinasimulan po ni St. Francis ay Franciscan Order. Yung pinasimulan ng po ni St. Benedict ay Benedictine Order. Meron din mga Jesuits, etc. etc. No, meron silang kanya-kanyang mga order o grupo na kinaaniban. Kaya yun po isa Romano Katoliko. Ang ganitong kaisipan at kaparaanan ng pagsunod sa Diyos ay lumaganap hindi lamang sa Katolisismo, kundi sa ibang hanay at kapulungan ng Kristyanismo. Noong dekada 80, madalas po, halos yung ikatlo o ikapat na buwan nagpupunta ng Muntinlupa. Hindi sa bilangguan, kundi sa isang lugar doon na doon po nangungupahan ng isang grupo ng mga manampalataya na nagbibigay ng mga tracts. Sila'y mayroong vow of poverty. Mga Kristiyano sila. Yung mga tracts nila yung mga pinamimigay namin noon. Bakit sabi vow of poverty? Kasi hindi sila naniniwala sa mga karangyaan. Halimbawa, aircon. Hindi sila naniniwala sa aircon. Ganun din, hindi nakapagsabi sa akin, hindi sila sumasakay sa aeroplano. At least nung panahon na yun. Nagtataka lang po, pag nakapunta ng Pilipinas sa mga, kasi po mga banyaga sila. Sumakay ng barko, bangka, lumangoy, or what. Pero sabi, hindi sila sumasakay ng aeroplano. So, ganun din ang mga ilan ng mga kapulungang Kristiyano. At maging sa ilan na individual na naniniwalang sila ay Kristiyano, tulad po natin nasaksihan kanina, na mayroon din ganun ng mga tao, ng mga individual, na naniniwala sa poverty gospel. Ngayon gabi po tingnan natin ang mga pangunahing sahalikan ng poverty gospel. Tatlo po ito, at habang tinukuha natin,
ay atin na pong bibigyan ng pagtatama o pagtutuwid. No? Sapagkat ang mga ito ay hindi po talaga ayon sa Biblia o sa paraan na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ang unay na pinangungunahan ng saligan, mga pinagbabatayan sa Biblia. So, ano din ang paniniwala na at pagtanggap sa Biblia. Kasi mga Kristiyano na mga to, ano po? Hindi mga katutukoy lang dito. Yung mga Kristiyano may ganitong paniniwala. Pangalawa, espiritual na pagpapahalaga. At pangatlo, pakisama at pagpapahalaga sa mga karaniwang tao. Yung una, ay titingin tayo ng mga halimbawa na pinagbabatayan sa Biblia. Kanina po yung merong nabanggit na mailan at sususugin po natin yan. Sa Mateo Kabanata 11, magbabasa ko pa simula talata 21 hanggang 24. At ganitong sinasabi, kung ibig mong maging ganap, kumain ka. Ang Panginoon Jesucristo rito ang nagsasalita at ito'y patungkol sa isang napakayaman na lalaki na lumapit sa kanya at sinabi niya, susunod siya sa ating Panginoon. At itong naging tugon ng ating Panginoon sa kanya. Na ulitin ko, kung ibig mong maging ganap, kumain ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian. Kasi ang sabi ng langit ito, nasunod niya ang lahat ng kautusan. At sabi ito ng ating Panginoon sa kanya, at ipamahagi mo sa mga tuka ang pinagbilhan mo. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa lahi. Pagkatapos bumalik at sumunod sa akin sa ni Jesus. Now, pansin niyo talata 22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Okay? Babalikan po natin ang talatang yan maya-maya. Tuloy natin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasako sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Now, pansinin natin ulit ito. Yung talata 22 na nakasad na malungkot na umalis ang binata, anong dahilan? Sapagkat siya'y napakayaman. Now, ang punto rito, sa halimbawang ito, ay yung pong pagpapahayag ng pagpapahalaga. Ang Panginoon, ang kalooban niya, ang gusto niya, ang salita niya sa atin, o yung nasa atin na ngayon na kayamanan. Now, meron pong isang prinsipyo sa pag-unawa sa Biblia na tinatawag na biblical perspective of context. Natignan natin ang isang bahagi, talata o mga talata sa kabuuan na sinasabi o tinuturo ng Biblia. Tanong, bakit kaya umalis ng malungkot ang binatang yun? Ang dahilan, kasi napakayaman niya. Now, bakit siya malungkot? Sumat na napakayaman niya. Sa drama kanina, nakita natin ibinigay yung jacket, ibinigay yung bag, susi. No? Kung baga mas makasunod lang sa Panginoon. Nahikayat siya. Pero bakit ang taong doon na malungkot? Unang Timoteo, 6 na kabanata, talata 10 at sinasabi ganito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ng ilang nagnasa rito ay napalayo sa pamananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kung atin pong ihahanay ito at meron namang kaugnayan doon sa binatang yun, naroon ang pag-ibig sa salapi ng taong yun. Maraming tao na nakakalungkot, iniibig nila ang pera. Ang iba sa kanila, napakayaman na. Ang iba naman, walang pera. Yung mga napakayaman na, nagpapasasa pa, gusto nila maragdagan pa ang pera dahil iniibig nila ang pera. Yung walang pera na umiibig sa pera, kaya gumagawa siya ng hindi tama. Nagnanakaw, gumagawa ng iba't ibang krimen para magkaroon ng pera. Bakit? Kasi iniibig nila ang pera. Sa kabilang banda naman, may mga taong napakayaman at may ibang naman hindi mayaman. Pero hindi na iniibig ang pera. Nang dahil dito,
ang mga taong ito ay hindi nagpapadala sa pera. Sila, kung may pera, ay ginagamit nila ang pera at hindi sila nagpapagamit sa pera. So, ang sinasabi sa talatang ito ni Apostol Pablo, pag-ibig sa pera o salapi, ang ugat, sabi niya, ng lahat ng uri ng kasamaan. Ganyan ang lumalabas doon sa binatang. Kaya siya malungkot na umalis. Sabi, hindi niya kayang bitawan, hindi niya kayang ibigay, hindi niya kayang ialis ang mga yon sa kanyang kaloob at gustuhan na mapabuti siya at makapasok sa kaharian ng langit. Pag-ibig sa pera. Noong kung bago man nag-aaral sa Bible School, 1983 o 1984 yun, kami po ay sa personal evangelism ay nagpunta sa mga karatig lugar dito. Kami napunta sa Villanueva, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung isang napuntahan namin kasi maaga pa po kami noon, tama-tama inilangas ang coach niya. Nagmagandang umaga kami, nagpugay kami sa kanya, at nahalatan kami, uy, magandang umaga, born again kayo, no? Alam na agad. Nabigla kami at hindi kami kagad nakakibo at matamo-tamo lang. O, ano sa dyan, no? Next na po namin ibahagi ang mabuting balita, ang Caritas. Sabi niya, hindi para sa akin yan. Kasi kung tatanggapin ko yan, sinasabi niyo yan, hindi ko lang gagawin yung ang ginagawa. Nagtingin na kami ng kasama ko, kaklase ko, kung ano inyong ibig sabihin. Yung susunod na salita, pangusap, ang nagbibigay liwan. Sabi niya, kasi nagtatrabaho ko sa BIR. Lahat pa na trabaho sa BIR, gano'n, baka siya lang. O gusto ko meron ng iba. Pero alam na ibig sabihin doon, love of money. Kaya tinanggihan niya yung aming nabanggit na ibabahagi sa kanya kasi sabi niya hindi ko kayang tanggapin yan kasi hindi mo nagagawin yung mga ginagawa. Yan po. Sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Niya mga bagay na nasa sanlibutan. So hindi masama na magkaroon ng mga gamit, mga bagay-bagay ng mundong ito sa atin. Pero ang punto, huwag ninyong ibigin ang mga yan. Ang isa pong mga kapahayagan ng pag-ibig sa mga bagay-bagay, halimbawa kotse, nangyari ito kung yung nagkakamali early 2000 or late 1990s. Diyan po sa kabila dyan, meron po isa sa mga bata pa po siya noon sa Sunday School, tatawid siya, natuwa ang bata, tinapik niya yung kotse na dumadaan. Nagalit yung lalaki. Pinagalitan yung bata, huminto sa gitna ng kalsada. Hindi ba alam, para facing na sabi niya, hindi ba alam na bagong kotse ito at hindi tinatapik ang mga kotse ganyan? Bla 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 bla. Marami siya sinabi sa isang bata. Yung po'y kapahayagan ng Davao Valley. Meron namang isa na iba naman. Nakahimpil ang kotse niya, ang sasakyan, tinamaan ng dumadaan ng sasakyan. So tinawagan sila na nasa loob. Lumabas sila at nang makita, sabi ng may-ari, iyan mo na, okay lang yan. Di mo pinansin. Magkaiba. Of course, yung pangalawa, Kristiyano at kasamahan natin. Bigla sasabihin ang pangalan. Yung pangalawa, obviously hindi Kristiyano. Nakatira sa isang malapit na subdivision dito. Love of money, love of this world ang nagiging problema. Sabi ni Apostol Juan, niya mga bagay na nasa libutan, huwag mong ibigan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa libutan. So, ang punto po nito ay ganito. Yung lalaking yon na sinabihan ng Panginoon na ibenta niya ang kanyang mga ari-arian at ipamigay, by the way, minsan po mayroong nakarinig na aral dito, doon daw sabihin ng Panginoon to at hindi ako naman ako naniniwala. Ang sabi niya ng mga ngaral pangiti-ngiti ang Panginoon at kumikindat na parang baga nagbibiro. Hindi ako naniniwala to. Seryosong Panginoon ang sabihin nito na ang punto rito, ano ang higit na pinapahalagahan natin kaugnay ng nais na nating makapaglingkod sa Panginoon o magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga po, di tayo pwede na nasa 2 kilo, iisa lang. At kung tayo sa Panginoon, anong kalooban, anong sasabihin sa atin, yun ang paging ating pagpapahalaga. Ang nagpasimula, ito po isang common o public knowledge, ang nagpasimula ng IBI. Sino siya ang nagpasimula ng IBI? Si Dr.
Earl Williams, alam natin yan. Siya ay napakayaman ng una. Siya po ay isang producer ng mga kanta, recording, sa isang recording company. Nang siya ay naging Kristiyano at nagkaroon ng panawagan sa Panginoon, ibinenta niya yung mga ari-ari niya para matustusan ng IBI. At sila, kung tama ang namin naalala, sabi ni Bishop, nagkasya sa isang apartment o isang mas maliit na tirahan. Na dati nakatira sila sa, ano ba yung sikat na subdivision o lugar ng mga mayaman sa LA, Hollywood, Beverly Hills. Yes, doon siya nakatira. Pero tinanggi niya. So, ganun din. Ano ang kalooban, panawagan, at alam mo na kalooban ng Diyos sa iyo, at ngayon ano ang iyong gagawin o pipiliin. So, hindi naman dun sa gusto mo yung masama maging mayaman, wala po doon. Kundi yung pag-ibig sa pera at sa sanlibutan ang problema. Tuloy natin, mga halimbawa na pinagbabatayan sa Biblia. Sa Lucas, 6 na kabanata, talatang 12, tumingin si Jesus sa mga lagat at kanyang sinabi, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Oops! Mapalad kayong mga dukha. Yung pong nakalagay sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Now, meron pong isang panuntunan sa pag-unawa sa Biblia. Tuloy natin, next slide. Paghahambing at pag-uugnay ng mga talata na tumutukoy sa parehong aral. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia patungkol sa isang aral sa pamagitan ng iba't ibang mga talata na mayroong sinasabi patungkol doon. Sa Mateo Kabanatang 5, talatang 3, sinasabi po, ito po sa salin ng Biblia na noong 2001 na version o salin. Sabi dito, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. So, hindi lang po basta dukha, as in dukha na mahirap, kundi yung dukha sa Espiritu. Bakit? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pareho po ang talatang ito na tinutukoy ay mga dukha, pero dukha sa Espiritu. Now, sino ang dukha sa Espiritu? Yung dukha sa Espiritu ay yung wala siyang pinagmamalaki. Wala siyang may pagmalaki at alam niya ngayon, wala siyang pwedeng pagmalaki sa Diyos. Kaya siya nagsusumamo sa Diyos, siya lumalapit sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, nagpapasap sa Diyos, at ang Diyos ang napangyayari sa kanyang kalooban. Siya yung taong mapalad at siya yung dukha sa Espiritu. Maring mayaman sa mundo ito o maring hindi. Ang punto is dukha sa Espiritu ang tinutukoy dito. Okay? Tuloy natin. Mga halimbawa na pinagbabatayan sa Biblia, sa Mateo 8 kabanata, talatang 20, nang mayroong nagsabi sa Panginoon, isang eskriba, na sabing susunod siya sa Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulukan o mapapahingahan. No. Kung titignan natin dito, ang pahayag ng Panginoon, ay makita natin na ito'y nagpapatukol sa panawagan at pagsunod sa Kanya. Anong panawagan at ano ang pagsunod sa Kanya? Kung tayo sumusunod sa Panginoon, sumunod tayo hindi dahil sa mga pagiging konbinyente, komportable, magaan, no. Kundi tao sa puso natin, anuman ang susuwingin natin, tayo ay handang tumugon sa panawagan niya at handang sumunod sa Kanya. Tulad ng panapagig ko, si Dr. Earl at ang iba pa, na sila ay nandun iba, mayroong magandang kalagayan sa natural na buhay, sa sanlibutan na ito. Pero iniwanan nyo, umalis sila, nag-resign, o ano ba man, umalis sila doon, para sumunod sa panawagan ng Panginoon. Ito po ang tinuturo dito, na kung anong panawagan ng Panginoon sa atin o sa iyo, ano ang ating pagtugon bilang pagsunod. May mga tao na kilala ko, alam ko, na sila ay nagbitiw sa kanilang mga posisyon sa kalalagay nila, na sila ay mayroong kinikitang maganda kinikita nila sa kabuhayan. Pero dahil sa panawagan ng Panginoon sila ay sumunod, sila ay umalis o nagbitiw doon at naghanda, nag-asis ng parang Biblia at
sila yung naging mga pastor. Ito po ang tinuturo dito, na ang pagsunod sa Panginoon, hindi po may kondisyon na nakakalungkot. Dahil ito ang sinasabi sa akin, meron akong nakita sa isang pahayagan noon sa Amerika. Nag-ano pa rin sila sa mga ads ng mga kahit mga pastor na church na ngayon ng pastor, nag-advertise na wanted pastor, something like gano'n. May ito mga nag-a-apply, nagtatanong, ano po bang mga benepisyo? May kotse ba? Anong model? May bahay ba? Ilang taon na yung bahay? Meron po bang ilan yung kwarto? Anong mga amenities? Nagtatanong ng gano'n. Nakakalungkot po yun. Ako po'y nagpapasalamat po sa kaliman at wala pa. Sa Philippines, hindi tayo gano'n. Wala sa atin ang ganung pagsunod dahil sa karangyaan o kagaanan na bunga ng ating magiging buhay. Okay? Kundi ang pagsunod sa Panginoon ay pagpapahayag na yun ay personal na panawagan sa atin at tayo tutugon ayon sa kalooban niya sa bawat isa sa atin. Halimbawa, ang panawagan ng Panginoon at pagsunod sa Kanya. Ito yung patungkol kay Juan. Nang namatay, nabuhay ng muling Panginoon at kinatagpo ang kanyang mga alagad sa isang dalampasigan. Sa talata 21, kabanata 21, talata 22, ay sinasabi nang makita siya ni Pedro na sinabi niya kay Jesus. Yung kung siya dito ay si Juan. Nang makita ni Pedro si Juan, sinabi ni Pedro sa Panginoon kay Jesus, Panginoon, paano naman ang taong ito? Tinuturo niya si Juan. Paano ito? Ang sagot ng Panginoon ito, kung ibig kong, hindi sinabing mabubuhay ang taong to hanggang sa kanyang pagbabalik, kundi sabi, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Ang ibig sabihin, huwag nang pakialaman ang panawagan ng iba. Ang mahalaga, anong panawagan ng Diyos sa iyo? At ang sabi doon, sumunod ka sa akin. Yun ang higit nating pahalagahan. Ang mismo personal, particular na panawagan ng Diyos sa atin. At huwag daw ang maging balakid ang kayamanan, ang kalagayan natin sa buhay o anuman ang nasa sa atin. Ang mahalaga ay yung pagsabi natin sa Panginoon, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Isa pang halimbawa ng pagsunod sa Panginoon ay si Saulo na naging Apostol Pablo. Nang siya kinatagpo ng Panginoon at siya nasa Damasco, nangusap ang Panginoon sa isang alagad niya na nangangalang si Ananias. At ganito po nangyari talata ba natin ikasyam, talata 15 hanggang 16. Ngunit sinabi sa kanya, no, sinabi kay Ananias, sinabi ni Ananias patungkol kay Saulo, sabi niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at mga hari at mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Ito ang personal na panawagan ng Diyos kay Saulo na naging Apostol Pablo. So likewise sa atin din, mayroong pansariling panawagan ng Diyos sa atin. Yun ang ating idalangin, yun ang ating alamin. At huwag na yung iba. Bakit siya? Bakit yun? Bakit ito ganito? Ako gusto ko maging katulad. No, anong kalooban at paraan ng Diyos sa atin, yun ang ating pong higit na pahalagaan. At sila nakaunaway nagsabi ng Amen. 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 Pangalawa na saligan ng mga poverty gospel ay yung spiritual na pagpapahalaga. Ang sinasabi nito, ang mga tagapagtaguyod ng poverty gospel ay naniniwala na ang material na kayamanan ay balakid at makakasira sa buhay espiritual ng isang Kristiyano at magbubunga ng kapalaluan na magpapalayo sa Diyos. So ikaw na sinasabi, pag mayaman ka, maging mayabang ka, magiging mapagmalaki ka, magiging palalo at mapapalayo sa Diyos. Sa ganang kanila, ang kahirapan sa kabuhayan ay naging daan upang magkaroon ng mabubuting katangian katulad ng kababaang loob, pagtitiwala sa Diyos at pagiging mapanalangin. Yun ang kanilang sinasabi. Ang tanong, tama ba sila o hindi? Again,
sa pagpatanggap natin sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi dapat nakasalalay sa kalagayan sa buhay. Hindi pang panahunan ang pagiging mabuting Kristiyano, kundi sabi nga 24/7, tag-ulan man o tag-init o anumang panahon, ang pananampalataya natin ay constant, hindi dapat nababago. Halimbawa, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, and of course sa atin din, Kabanatang 14, talatang 8, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya kung mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sa anumang kalagayan. Ito na po ang dalawang extreme, ang dalawang magkabilang dulo. Mabuhay ka, mamatay ka. At sabi, sa Panginoon tayo. So ano man ang kalagayan. Meron pa po. Sa talatang Kabanatang 8, talatang 35 hanggang 39, at ganyan siya nasabi, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagputo? O ang kahubaran? O ang panganib, tabak? Gaya na nasusulat, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa magtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwala lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa ibang salita, ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay hindi po nakasalalay sa mga pangyayari o sirkumstansya ng buhay. Na ang ating pong pagpapahayag ng ating mabuting pag-ipaunay sa Diyos sa anumang pong pangyayari o panahon ay nananatili na tayo mabuting Kristiyano. Huwag naman na nababago ang ugali natin ayon sa ating kalagayan sa buhay na ito. Halimbawa, ang iba pag may sakit, reklamo sa Panginoon, bakit ako may sakit? Kristiyano naman ako, nananalig ako sa inyo. Ang iba naman, pag yumayaman, nakakalimot sa Diyos. Hindi pare-pareho. Ang iba, pag nagkakaroon mo ng magaan ng kabuhayan, ang iba naman, pag nahihirapan, nagre-reklamo. Pero ang mabuti, nahihirapan man sa buhay, o ginhawa ang buhay, constant ang pananampalataya natin at tayo nagtatapat sa ating Panginoon. Amen. So hindi po dapat nakasalalay sa material na kalagayan ang ating pananampalataya. Pangatlo na kanang saligan, pakikisama at pagpapahalaga sa mga karaniwang tao. Ang sabi na ganito, dahil sa pagpapakababa ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, nang siya ay magkataong tao, nakisama siya at nagpahalaga sa karaniwang tao. At para sa mga tagapagtuyot ng Poverty Gospel, yan din ang marapat, lalo na sa mga mangangaral at debotong manggagawa. Na dapat hindi ka mayaman, lalak mangangaral ka, pastor ka, dapat hindi ka mayaman. Dapat ang sunod mo ay kaawa-awa. Ito'y naikwento lang sa amin kasi hindi ko na po talaga tinandaan. Back in the 60s, so baka hanggang mula 50s pa siguro in the 60s. Pag pastor ka, dapat ang suit mo, kung hindi sobrang laki, maliit. Yung hindi ka, yung mukha kang kawawa. Ganun daw ang magandang pastor, na ikaw ay banal. Huwag kang magpoporma. Huwag kang magsuso kasi nung po uso yung mga barong Tagalog na ina-armiron. Alam na ina-armiron? Pag ina-armiron, napradya, kahit ihagis mo, tatayo yun sa tigas. Yung mga dekalidad na pastor, yung suot-suot at nakaputi, ang ganyan, postura. Yung mga naniniwala sa poverty gospel, ay worldly yung pastor na yan. Worldly. Hindi sila naniniwala doon. Oh, mali po yun. Na, huwag namang maging kawawa ang pastor, magmukhang kawawa. Yung sapatos niya siya, size 8 na. Ang suit niya, size 12.
May mukha siyang kawawa. Ay, okay yun. May mukha siyang kawawa. Pastor siya eh. Minsan po, yan ako narinig at meron daw nagsasabi. May nagsabi, ano? Nakapagtapos ng college? Pastor lang yan ah. Bakit? Kung mga pastor lang, hindi na pwede makapagtapos ng college? Ano ba naman pagtingin niya? Sila yung nasa poverty gospel. Pag ikaw yung manggagawa, pastor, dapat tukha ka. Kung meron kang masasakyan, dapat lagi nasa talyer at lagi ginagawa. Huwag kang magsasakyan ng bago. Meron ko yung nagsabi sa akin, nakabi po may Bible study, matagal dito bakit iitis, bago pa ako nag-aaral sa Bible school. Meron siyang dalawang tatlong kotse, sasakyan. Pag pumupunta siya sa baryo, sa may pora, ang dala-dala niya yung kakarag-karag para rin makapag-identify sa mga tao. Kasi ang mga tao daw baka maging alup sa kanya dahil magandang kotse, hindi siya pakinggan. So, dinadala yung kanyang karag-karag na sasakyan. Tama po ba yun? Ay, may doon na to. Pero ako yun, nagsit doon at ngayon naisip ko, wala doon dapat. Nasa iyong pagkatao, nasa iyong pamamaraan, nasa iyong pag-ipagnay sa mga tao at hindi yung sasakyan ang may sala. Nasa atin yun. Okay? So ito ganito yan. Pero ito ang naman ang ating pong naging panuntunan. Susunod na slide. May pahayag sa Biblia na marapat isaalang-alang ang mga nauunang talata para maunawaan ang aral. Ito yung tinatawag natin immediate context. Minsan kailangan na unang mga salita at minsan naman kailangan yung mga sumusunod alin sa dalawa. Minsan naman yung mga nasa huli. Hindi pare-pareho. Pero ito ang tinatawag na immediate na konteksto. Ang konteksto po ng maaaring pinagbabatayan nila ng Filipos, ikalawang kabanata, talating kanan ng ikalabing isa, na sinasabi nagkatuon ng Panginoon, nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus at siya itinanghal ng ating Diyos Ama. Yun po sinasabi. Ang konteksto nito ay talata sa kabanata kalawa sa unang 5 mga talata. Hindi na po natin babasahin. Pero sinasabi sa 5 talata ito, yung konteksto, yung pong marapat na tularan ang pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo. Yun ang tutularan. Sabi nga, let this mind be in you which is in Christ Jesus. So yun ang tularan natin, yung ganung kaisipan ng pagpapakababa. At walang kinalaman dun sa ikaw ay magpapanggap na may pulubi o mahirap. Wala po doon. Kundi yung katunayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. And of course, ang mga virtues at kasama dito ang pagpapakumbaba. Katulad ng ating Panginoon na siya Diyos ng kataong tao. Yun lang po, wala pong kahit isipin na salita yan. Diyos siyang manlilikha. Nakita siya sa wangis ng isang nilikha. Hindi kahit ano kayo ng ating natulog ng kaisipan. Pero yun ang pagpapakumbaba ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yun ang mapa sa atin, ang pagpapakumbaba. Okay. So ang mga pagkakamali nila, maling pangunawa sa buong aral ng Biblia, kawalan ng pagpapahalaga sa matiusay na kalagayan. Kasi sana ayaw lang maging maayos ang kalagayan eh. At ang kapalaluan. Sa katunayan, mayroong kapalaluan sa kanila at titignan natin. Yung una, maling pangunawa sa buong aral ng Biblia. Bagaman sumisita sa Biblia ang mga naniniwala sa poverty gospel, yan. Yun ang pinagpapatayan. Kinukuha nila ang mga talata na hindi pinapahalagahan ang kaugnayan, ang nakaugnay na mga talata upang makita ang buong at totoong kahulugan ng abong konteksto. Kapag inalis ang isang talata o mga talata sa buong konteksto, magiging mali ang kahulugan na uuwi sa maling pangunawa at makakaapekto sa pagkatao at paraan ng pagpapaugnayan at pamumuhay. Kaya yung mga naniniwala, mga advocates ng poverty gospel, ganun sila. Na hindi sila umuunlad. Para sa kanila, yung kasalatan sa buhay, kawalan ng mga bagay na material, yun ang mas mabuti para sila ay lalong kaaya-aya sa Diyos na hindi naman po natin pinaniniwalaan. Ganun din, walang pansariling kahulugan ang banal na kasulatan. Sila binibigyan ng pansariling kahulugan ang Biblia. Ang Biblia ay magpapaliwanag
sa kanyang sarili. Sabi nga po sa ikalawang Pedro, 1, 2 talata, 20 at 21 talata, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayanan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, di galing sa Diyos at ipinahayag ng mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung pong sinasabing nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung inspirasyon ng Espiritu Santo na wala nang ngayon sa atin. Ang ibig sabihin, hindi na pwedeng dugtungan ang Biblia. Tama na at sapat na yung 39 sa matandang tipan natin at ang 27 sa bagong tipan. Yun na po yun. Kaya nga po, huwag natin sasabihin, meron akong bagong revelation sa Diyos. There's no such thing. Lahat ng ating malaman maaaring bago ngayon, pero nasa Biblia dapat. Pag wala sa Biblia, mag-iingat tayo. Hindi po magiging mabuti yan sa atin. Ngayon po tayo binibigyan inspirasyon para maunawaan natin ang Biblia. At ito'y tanggapin at ipamuhay. Ano po? Yun ang inspirasyon sa atin. Unang Korinto, 2 kabanata. Babasahin ko lang po ang talatang 12, mahaba pa ito talatang 6, pero talatang 12, sinasabi ganito, ang tinanggap natin na hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So, paano natin maunawaan? Halimbawa, ang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang Espiritu Santo po, ang tinig sa ating puso, ang nagbibigay ng kalinawagan o pangunawa para matanggap natin ang mga kaloob nito at kasama po dyan ang salita ng Diyos. Sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, sinasabi sa Kabanata 3, talata 11, ang lahat ng kasulatan, ang buong Biblia, mula sa lahat ng matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa limang gawain at sa pagsasanay para sa matuwid ng pamumuhay, upang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Minsan po may binahagi sa amin ng kasama natin yung pastor, si Pastor Cecil, na may isang tanong na, pwede bang mawala ang kaligtasan? Ipinakita niya ang isang talata sa Lumang Tipan, Exodo, Kabanata 32, talata 33. Nandun din nakasaad ang sagot ng Panginoon kay Moises. Kasi sabi ni Moises, kung hindi niyo sila kayang patawarin, burahin niyo na ang pangalan ko sa inyong aklat, sabi ni Moises. Sa talata 33, ang sagot ng Panginoon kay Moises, no, hindi. Kundi buburahin ko ang pangalan ng nagkasala sa akin